kaibigan, kalyabi, mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinistang pobre, susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinistang pobre, isang magaling na mekaniko. Makinistang pobre, mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe na kayo. Mag-subscribe kay Makinistang Pobre. Alright, so magandang araw po sa ating lahat, lalong po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. So ngayon mga kalyabe, ito yung continuation ng ating 2023 model na Toyota Vios. At umiilaw yung kanyang lights indicator, oil lights indicator sa kanyang dashboard. So unang start nawawala, tapos pag medyo tumagal-tagal ay babalik ang ilaw. So ano ba ang problema? So ayan mga kalyabe, oh. So lahat ng mga oil passes nito, ayan, grabe na yung kanyang oil slots. Tapos yung tornilyuhan yan, halos wala ka ng matusok ng ano. Kung hindi mo pukpukin ng martilyo, hindi na papasok yung Allen wrench. Ayan, so napakakapal po nito mga kalyabe. Ayan. So lahat ng oil passage niyan lilinisin. Sana hindi tinamaan yung kanyang piston, ay yung piston niya, at saka yung kanyang mga bearings. Right, so magbabaklas tayo dito. Right, so yan. Right, so magbabaklas na kami ng cylinder head. So yung tornilyuhan nito, yung kanyang alin, kailangan mo pa muna siyang pukpukan ng martilyo. Kasi pag hindi mo pupukpukan ng martilyo mga kalyabe, hindi siya babaon. Medyo matigas to. Grabe, tigas. Ayun, huwag lang sana maputulan ng tornilyo. Matigas to, first time nito mabaklas mga kalyabe. Yan. Huwag sana maputol. Grabe. Tingnan na ako.
Right. Yan mga kalyabe. Tapos gagamitan ko na siya ng impact para mas mabilis. Right. Kunin mo yung washer nito ha. 10 pirasong washer nito. Linisan to. Ito mga kalyabe, itong headbolt washer na to, itong dapat ninyong ingatan dahil napakamahal ang isang piraso nito kapag bumili po kayo. Isa na lang. So sa tindi ng oil slugs nito mga kalyabe ay hindi talagang imposible na iilaw yung kanyang oil indicator lights. So tingnan nyo kung gaano kakapal yung kanyang oil slugs. Ayan. So ganyan siya kakapal. So magbabara talaga ang oil passage nito. Ayan, kahit yung mga tornilyo niya. Ayan. So ganyan kakapal. So, ito na. Moment of truth. Yan. Tingnan nyo yung kanyang piston. Saan ba saan? Yan, maliit. Saan ba saan? So ito mga kalyabe, tingnan nyo yung nangyari sa kanyang piston. Ayan. So hindi malabo na sasama talaga yung andar nito. Ayan, napakakapal ng carbon yan. So ayan ang mga nagsasabi, bago naman ang sasakyan, bakit ganyan na kaagad? So hindi maiiwasan itong mga kalyabe kapag, ayan o, tingnan nyo sa oil passage. Ayan. Ayan. Ang kapal niyan. Ayan o, ang kapal niyan. O. Kita nyo kung gaano kakapal. Ayan. So hindi malabong mangyari ito mga kalyabe kapag na-stock ninyo yung inyong mga bagong sasakyan. Halimbawa, or sa may mga mayroong sasakyan pala na mga bago dyan, modelo. Ayan,
at gusto ninyo, halimbawa hindi ninyo magagamit or magbabakasyon kayo sa ibang bansa, katulad nito, galing to ng ibang bansa yung may-ari, ilang taon ilang buwan na na-stock to, at yun nga, hindi nila muna pina-change oil bago in-stock. So dapat doon sa garahe mo, change oil mo kaagad bago mo i-stock ang sasakyan, yung hindi pa nagagamit yung langis. Once kasi na nagamit natin yan, yung langis, nakaramdam na po yun ng init, yung kanyang pamumuo niyan mga kalyabe, yung kanyang pagkaroon ng carbon is mai-steady yan dyan sa ating mga oil gallery, yung mga dumi, ayan. So mag-stock talaga yan at magkakaroon po yan ng oil sludge na kung tawagin natin, or yung mga putik-putik na yan, katulad niya, no? So ganun po ang mangyayari mga kalyabe, kasi okay lang sana kung bagong change oil bago mo iniwanan. So yung hindi pa talaga, hindi mo pinaandar, so change oil sa palit lang langis sa stock, yun, walang problema po yun mga kalyabe. Pero kapag nagaling sa biyahe, isang linggo bago mo isang linggo na pina-change oil mo, tapos saka mo siya i-stock, ay mangyayari pa rin yung ganitong senaryo mga kalyabe. So hindi mo talaga yon maiiwasan. Ayan, tingnan niyo mga oil sludge na yan. Tapos dito sa strainer niya mamaya, papakita ko din sa inyo. Babaklasin pa natin yung likod nito. Ayan. So papakita ko sa inyo maya konti. Ayan, magpapalit lang tayo ng battery at lubat yung battery ng aking camera. At isa rin pala sa pwede maging resulta ng pagka-stock ng ating sasakyan, ito yung pagtagas ng oil seal. So mamaya makita nyo yan dyan, baklasin ko tong flywheel na to. So yung ring gear na to, makikita nyo dyan na mayroong leak yung kanyang oil seal. Yan mga kalyabe, isa rin sa pwede maging dahilan, ito, yan. Magkakaroon siya ng tagas dito, yung ating oil seal. Ayan. So pasuyo ang atar ng flat screw. Flat screw. Papakita natin sa kanila na lumambot to at sumasama na to sa ikot. Ayan, sobrang tigas na po niyan. Malutong. Ayan. So ayan, dito po yan dadaan yung langis yan, oh. Nakita nyo to. Ayan. Ayan mga kalyabe, oh. Moment of truth. Ayan. 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 Kita nyo? Kita nyo kung gaano kakapal? Ito, lalo na dito sa oil seal. Ayan, o. Ayan. Ayan. So, ganyan sa mga kalyabe. Yan ang mangyayari sa mga sasakyan natin kapag pinabayaan po natin na i-stock natin siya ng matagal, hindi mai-change oil, bibihira gamitin, power handle gamitin mo, at saka yung mahaba yung ito. Maganit yan kasi unang baklas pa lang yan. Maganit yan. May mga tandaan mo, pag bago ang sasakyan, may mga thread lock lagi, mga tornilyo niyan. Yung removable na thread lock, wag yung permanent thread lock mga kalyabe ang gamitin, ha, kasi pag permanent yan, hindi mo na yan mababaklas. Yan. Yan aking OGT. Tanggalin mo to, ha. Meron pa. Tanggalin mo muna to para makuha mo to dito. Dalawa. Yan sa ibabaw, yan dyan. Yung mga huling baklas doon lahat. Ibaon mo na may yung ano, para hindi mabilog.
Mabibilog yan. Yan. Hindi mo pa naluwagan yan. Right. Okay na ba? Wag. Okay. Let's go. Right, moment of truth. Ayan mga kalyabe. Tingnan nyo. Ayan o. So ito, babaklasin pa natin to. Dahil yung para dito is nababarahan na rin. Barado na rin to. Strainer dito. Lalo na itong strainer. Ayan. Ayan. Nababara yan mga kalyabe. Ang strainer na yan. Tapos doon sa baba, yun, this yun pa. Tatanggalin mo to para pakita natin. Impact mo to. 6 lang yan, 6. Yan mga kalyabe. Yan o. Nako, tinamaan ng bearing. Wala. Obligado. Tinamaan ng bearing. Ayan. Kita mo yung may mga bakal. Ayan. So, tinamaan talaga ang bearing nito mga kalyabe. Ayan. Tinamaan na ang bearing nito. Ayan, kung napansin nyo, para may mga pumuputi-puti na yan. Yan, bakal yan. Ayan. Dahil nga, hindi na makaangat ang langis at napilit pa paanda rin. Ayan o, isipin nyo mga kalyabe o. Ayan. O, ang kapal nyan. Tapos ito kasi yung maghihigop mga kalyabe. Ito. Itong tubo na to. Barado yan. Barado to. Barado. Hindi na siya makahigop paangat kasi nababarahan na siya ng napakarumi. Ayan. O, ayan o. Ito ang ebidensya o. Ayan. Ayan.
So kumayas na yung bearing nito. May mga ribaba na, obligado na. Down to general overhaul na ito mga kalyabe. So yung in-expect namin nito na malilinisan lang. Ano na yan? Tinamaan ng bearing yan. Kasi alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Kasi hindi na makahigop ng langis. Kaya ito, ganito. Yan, dito ang tinamaan ito. Yung dalawa na to. Ayan o. Ayan o. Ito mga kalyabe. So sana panalangin na lang ng may-ari na kakayanin. Ito, bumabaga. Ito. Kita mo to, tuyong-tuyo yan. Ayan. Kasi hindi na po yan uobra. Kung babalik lang natin yan, ay wala pa rin, no choice pa rin kundi kakatok tayo. Sobrang sama na ng andar nito. Rights. Alright mga kalyabe. So ito napuruhan dahil bumaga to. Ayan. So kita nyo yan, sunog na sunog. Ayan. Kumapit ang bearing nito, katok na talaga. So no choice. Kaya yan mga kalyabe, advice ko sa inyo, iwasan po ninyo yung may stock ng or sa mga nakabili po ng mga segunda manong sasakyan. Ayan, huwag po kayo magpakakumpiyansa po. Kabibili nyo lang kaagad, maintenance oil nyo, alamin nyo muna ang history kung ilang months or kung ilang months na ba na nakatambay yung sasakyan bago ninyo bilhin. Kasi maaring mangyari po sa inyo yung ganitong senaryo na magkaroon ng baradong oil passage at kakatok po ang inyong makina. Kapag umiilaw na po yung inyong lights, oil indicator light sa inyong dashboard, pa-check nyo kaagad sa inyong mekaniko mga kalyabe. Sa mga kakilala nyong mekaniko, kapag umilaw na po yung oil indicator light sa inyong dashboard, paagapan ninyo, pa-check nyo kaagad. Huwag po kayong magdadalawang isip na ipa-check sa inyong mga mekaniko. Maaari po na barado yung oil strainer sa inyong langis, or baka puno na ng oil sludge ang inyong makina. So kapag ganun na po na pang nangyari, ipa-hard PMS nyo na po. Heavy PMS ang mangyayari sa inyong makina. So pabuksan nyo, hanggat maaari pabuksan ninyo, palinis ninyo yung crankcase. Pabuksan nyo ang crankcase, doon ninyo palinis nyo na maigi, para maiwasan ninyo ang ganitong senaryo na magkaroon ng dama ang inyong sigunyal or yung mga bearing ng inyong sasakyan. So kasi once na hindi papasok yung langis dyan mga kalyabe, automatic kakapit po yung inyong mga bearings. So kapag kumapit, hayahay sa mekaniko, pera ng mekaniko, pera ng machine shop. Alright, so magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan. Nag-lag na naman po. Sa dagat ng buhay, aking sinisid, ang lalim ng pangarap aking tinitipid. Makinis ng pobre, mekanikong mangangisda. Sa bawat pag-ikot ng mundo, kumakaryod pa rin ako sinta. Sa makina'y alipin, sa ista'y umaasa. Sa ilalim ng araw, pawis ko'y tumutulo na. Ngunit di susuko, sa hirap ay lalaban. Para sa pamilya, gagawin ang lahat, aking pangako yan. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa
gitna ng karagatan, aking sinasagwan ang pangarap na bituin, aking inaasam-asam sa bawat paghampas ng alon. Aking tinitiis ang hirap ng buhay, aking nilalabanan, walang humpay na pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Isang araw ang aking mga pangarap ay may sasakatuparan. Ng hirap na dinanas ay magiging alaala na lamang sa bawat pagsikat ng araw. May bagong pag-asa, makinistang pobre, mekanikong mangisda. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa dagat ng buhay, kumakayod para sa iba. Kahit mahirap, di susuko sa pag-asa. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Sa bawat paglubog ng araw, aking isipin ang mga taong nagmamahal sa akin. Sila ang inspirasyon sa aking pagsisikap. Makinistang pobre, mekanikong mangingisda. Yeah, yeah, ha ha, yeah, yeah. Woganisang sa ilalim ng araw, pawis at grasa, kamay na marumi, puso'y dakila. Makinistang pobre, laging handa tumulong sa iba. Kahit gipit siya, motorsiklo'y umuubo, sasakyan ay naghihingalo. Siya ang takbuhan, ang sandigan ng tao, gamit ay luma. Ngunit ang galing ay totoo, sa bawat pihit, problema'y nabubura mo. Makinistang pobre, may pusong ginto, sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Yeah, hindi nagrereklamo kahit maliit ang kita, ngiti sa labi habang nagtatrabaho para sa pamilya. Para sa kinabukasan siya'y inspirasyon sa bawat hirap ng buhay. Makinistang pobre, may pusong ginto, sa kalyo mong kamay, nakikita ko ang tibay ng loob, ang sipag at husay. Kahit mahirap, ika'y tunay na bayani. Sa bawat kalansing ng tools, may kwentong buhay ng pagsisikap, ng pag-asa at tagumpay. Makinistang pobre, saludo kami sa'yo.